Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sasampahan ng reklamo ang isang DPWH District Engineer ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod yan ang police report ng Regional Office ng Calabarzon na may naaresto ang District Engineer nitong Biyernes. Matapos daw yan ng umanong pagtangkang suhulan si Leviste na mahigit 3 million pesos para pigilan siyang simulan ang investigasyon sa Kamara tungkol sa flood control projects. Sa isang social media post, sabi ni Leviste, hindi dapat pinahihintulutan ang anumang klase ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Dapat din daw igiit ang mga proyektong may mas mataas na kalidad at mas mababang halaga. Ang mga kontraktor dapat din daw obligahin na agad ayusin ang mga pagkukulang sa mga proyekto nang walang dagdag gastos. Ayon kay Leviste, bukas nakatakdang sampahan ng reklamo ang 1st District Engineer na tinukoy niyang si Abelardo Calalo. Susubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang District Engineer. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, tama lang ang nangyari sa District Engineer kung totoong ganun daw ang kanyang asal. Kung hindi maayos ang sistema ng DPWH, isusulong daw ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian na hindi napondohan ang flood control project sa susunod na taon. Tutol naman dyan ang isang kongresista. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kung lalagyan mo ng pondo tapos ganyan pa rin, nandiyan pa rin yung sindikato, nandiyan pa rin yung kontraktor, parang tuloy ligaya lang yung mangyayari. Naniniwala si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na may sindikato sa flood control projects at kung hindi aniya maaayos ng DPWH ang sistema, hindi na nila popondohan ng flood control sa 2026. I-review namin proseso. Gagaya ng nasabi ko, kung ang proseso ay maluwag, aabusuhin niya ng mga kontraktor at ng sindikato. Titingnan aniya ng Senado kung paano napopondohan ang mga proyektong ito at kung umpisa pa lang ay may usapan na sa kontraktor. Dapat rin na higpitan yung pagbibigay. Bidding kasi natin, Igan, mano-mano eh. Kailangan gumamit na ng bagong teknolohiya, lahat internet na para wala ng human intervention. Ani Gatchalian, tiyak na may mananagot pagkatapos ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tutol naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na i-zero ang budget sa flood control sa 2026. Pagka siniro mo yung flood control for next year, edi kawawa ho yung mga nasa mga kailugan. We have to be a bit more reasonable, no, in all of these things. Kasi nga, again, we have to state it clearly. Flood control is something that is fundamental for climate risk communities. Sabi ni Senador Ping Lacson, nakilahok na ang publiko sa pagre-report ng substandard at ghost projects. Ang huling pagsubok, ang kasiguraduhang may mapaparusahan. Sana raw may malaking tao na makasuhan at makulong para wag na pamarisan. Dahil kung wala, mawiwili ang dating gumagawa at mahihikayat ang di dati gumagawa. May isiniwalat naman si Baguio City Mayor Benjamin Magalong tungkol sa mga anyay request at reklamo ng mga kongresista pag nagsimula ang deliberasyon ng national budget sa Kamara noong nasa PNP pa siya. Bigla kami makakatanggap ng message sa taas, sasabihin na puntahan nyo na yung mga congressman at tanongin nyo na kung ano yung mga kagustuhan nila, ano yung mga complaint nila. So, yung mga maayos na congressman, maayos sa mga tanong, maayos sa mga kahilingan. Pero yung mga may kalokohan ay puro parochial concerns lang. Kaya yung kumbaga paano ipopromote yung kanilang sariling response. Walang partikular na sinabing request si Magalong. Dagdag ni Magalong na convener din ng Mayors for Good Governance pag budget hearings. Hinihingi lang umano ng mga kongresista ang pansariling interes. Nag-uusap din kami mga mayors, pati na rin sa League of Cities, pati mga kasamahan namin dyan sa League of Municipalities. Kadalasan, isa lang ang complaint eh. Walang konsultasyon sa local government. Gumagawa ng project itong mga tiwaling congressman. Yun ang nasusunod. Nag-uusap-usap na raw ang samahan ng mga alkalde sa sunod nilang gagawin matapos sabihin ni Senador Lacson na may mga senador at kongresistang may kinalaman umano sa mga flood control project.
Handa rin daw si Magalong na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa flood control projects. Sa susunod na 2 linggo, inaasahan ang pagdinig ng House Tri-Committee hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang palyadong infrastructure projects ng gobyerno, kabilang ang Cabagan Bridge at Benguet Rockshed. Sana raw kung may whistleblowers ay tumistigo roon at magbigay ng ebidensya. In the event na mapangalanan po ang kahit sinong senador, kahit sinong kongresista sa mga usapin po na ito, bibigyan ho sila ng karapatang magpaliwanag, sumagot sa komite. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang ipu-ipo ang namataan sa laot ng Atimonan, Quezon Province. Ayon kay Youth Trooper Dayan Diestero, nagpipiknik ang kanilang pamilya nang makita nilang pamumuo ng ipu-ipo. Tumagal daw yan ng mahigit 10 minuto. Nang mawala ang ipu-ipo at saka bumuhos ang malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, karaniwang nabubuo ang ipu-ipo o waterspout tuwing may severe thunderstorm. Sasabayan ng ulan ang pagdiriwang ngayon ng National Heroes Day sa ilang bahagi po ng bansa. Ayon sa Pag-asa, nagpapaulan ngayon ang isang low-pressure area sa Visayas, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Quezon Province. Namataan po yan 150 km silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Hanging habag at muli ang magpapaulan at nagpapaulan na nga po sa Palawan, Occidental Mindoro at Zamboanga Peninsula. Makakaasa naman daw tayo sa maayos na panahon dito sa Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Quezon. Inaalerto po yung mga residente mula sa banta ng baha o kaya ng landslide. Tatagal ang babala hanggang 12:56 ngayong tanghali. Aksidente sa Bacoor, Cavite, sugatan ng 4 na sakay ng isang barangay emergency vehicle matapos masalpok ng nag-counterflow umanong bus. Ang naaksidenteng emergency vehicle, maghahatid sana ng pasyente sa isang ospital sa Maynila. Balitang hatid ni Bam Alegre. Wasak ang harapan ng isang barangay emergency vehicle matapos sumalpok sa isang poste sa kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Panapaan 1, Bacoor, Cavite kagabi. Nagmula sa Dasmariñas, Cavite ang sasakyan para maghatid daw sana ng isang pasyente sa Philippine General Hospital o PGH sa Maynila. Nakasalubong daw nito ang isang bus na wala sa lane nito. Yung vehicle namin dapat papunta siya ng PGH actually para maghatid ng patient. And then ang report sa akin kanina, nag-counterflow yung bus. Nasagi niya kaya bumunggo dito sa pinaka-poste. Sa mga larawang ito mula kay Barangay Captain Jam Ibardolasa, kita ang mga sugat na tinamo ng driver ng emergency vehicle. Isinugod siya sa pinakamalapit na pagamutan. Main driver nasa pagamutan ngayon. May injury niya sa braso at sa hips. Then sinisiti scan siya. May minor injuries naman ang karelyebo niyang driver, maging ang pasyente na sana ihahatid sa ospital, pati ang kanyang kaanak. Nadala rin sila sa ospital. Hawak na ng Bacoor Police ang bus driver. Wala pang pahayag mula sa bus driver at sa pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Sinisigan pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang pahayag. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang 3 sakay ng isang van nang sumalpok ito sa 2 bahay sa San Narciso, Quezon. Chris, ano ang naging dahilan? Tony, inaalam pa kung human error o mechanical error ang sanhi ng insidente. Nawasak ang harapang bahagi ng van sa tindi ng pagsalpok nito. Nagtamo rin ng pinsala ang 2 bahay na tinamaan. Ayon sa pulisya, kabilang sa 3 nasawi ang driver ng van. Sugatan naman ang 2 pang sakay at nagpapagaling sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga residente ng 2 bahay. Isang bagong silang na sanggol naman ang natagpuan sa tambakan ng basura sa Reina Mercedes, Isabela. Ayon sa pulisya, nadiskubre yan nang makarinig ng iyak ang isang residenteng napadaan sa barangay Dangan. Nakita sa tabi ng dalaking sanggol ang supot na may lamang inunan o placenta. Sinuri na ang sanggol at inoobserbahan ngayon ng Rural Health Unit ang kanyang kondisyon. Nakatakdang i-turnover ang sanggol sa pangalaga ng Municipal Social Welfare and Development hanggat hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng kanyang ina. Panibagong history para sa Pilipinas. Wagi si Pinay tennis star Alex Ayala sa first round ng US Open 2025 sa New York City.
Panalo si Alex ng 2-1 laban kay world ranked number 14, Clara Tozon ng Denmark. Sa third set, nahabol ni Alex ang 5-1 score lead ni Clara para umabot ito sa tiebreaker. Naging dikit ang laban hanggang nanalo si Alex sa score na 13-11. Dahil dito, mag-a-advance si Alex sa round of 64 ng US Open. Sa rankings ng Women's Tennis Association, world number 75 si Alex. Ito ang unang Grand Slam match victory ni Alex at una rin sa kasaysayan para sa isang Filipino tennis player. Binati naman si Alex ni Pangulong Bongbong Marcos via social media. Sabi ng Pangulo, nagsisimula pa lang si Alex. Happy Monday mga mare at pare! Heto na ang latest sa Nation Sun at Sparkle housemate Will Ashley. Mapapanood soon ang Kapuso Second Big Placer sa Daig Kayo ng Lola Ko. Makakasama niya riyan ang co-Sparkle housemate niya na si AZ Martinez, Makastar Ashley Sarmiento at Althea Ablan. Inaabangan din ng iba pa niyang projects kabilang ang Love You So Bad with Dustin Yu at Bianca De Vera. Despite his busy schedule, thankful si Will sa kanyang blessings. Nakalatag na rin daw for investments and savings ang kanyang finances. Ba to na maging ganyan pa din? Super, grabe. Lagi ko nga po sinasabi, ang tagal kong pinagdasal itong moment na to. Kaya ngayong busy ako, kahit na medyo, syempre, pagod, mas nangingibabaw naman yung kasiyahan sa puso ko. Good news naman tayo sa PhilHealth members dyan. Hanggang 20,000 pisong halaga ng libreng gamot kada taon ang maaari po ninyong makuha sa ilalim ng PhilHealth Libreng Gamot Program. Kung papaano at saan yan makukuha, alamin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Meron ako 212 months. Dahil 5 buwan ang walang patrabaho kay Mang Jerry bilang tile setter, wala rin siyang pambili ng maintenance sa alta presyon na 1 hanggang 2 piso kada buwan din. Ngayon, ang prices ng commodities natin, pataas ng pataas ang pagkain. Pero ang salary natin sa amin, hindi naman kami regular. Kung ano yung nandyan lang yan. Kaya malaking tulong daw sa tulad niya ang libreng gamot sa PhilHealth Gamot Program, kung saan hanggang 20,000 pesos sa halaga ng gamot ang maaring makuha ng bawat PhilHealth member kada taon. Malaki talaga yan, ma'am, na malaki talaga yan ang tulong sa amin, lalo na sa pinansyal. Malaking bagay, miski sa gamot nga lang, malaking bagay na hindi na kami bibili. Ang 52 taong gulang na si Jose Manuel, natutuwa rin na malilibre na ang kanyang maintenance para sa hypertension. It's very nice. Napakalang bagay yun kasi ang maintenance 1,000 hanggang 2,000 per month . Epektibo noong August 21, ang PhilHealth Gamot o Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment ay isang drug benefit package para sa lahat ng PhilHealth member. Saklaw nito ang 75 klase ng gamot na nire-reseta para sa hika, ubo, diabetes, mataas na kolesterol, alta presyon, sakit sa puso, nervous system disorders at iba pa. Kasama rin ang antibiotics. Paano ba mag-avail? Gamit ang eGov.ph app sa inyong computer o mobile device, magrehistro muna sa PhilHealth member portal sa napiling Yakap Clinic. Makikita ang kumpletong listahan ng Yakap Clinic sa website at official social media pages ng PhilHealth. Pero kung hirap na gumamit ng mobile device o may problema sa connection, pwede ring pumunta sa anumang PhilHealth office. Sa Yakap Clinic, may mga form na kailangang i-fill out. Kailangan ding magpatingin sa doktor at kumuha ng reseta. Kung may lumang reseta, pwede ring ipakita sa doktor. Pagkatapos nito, pwede nang pumunta sa kahit saang accredited gamot provider o butika para ipakita ang ibibigay na code para makakuha ng mga gamot. Sinubukan mismo ni Assistant Health Secretary at DOH spokesperson Albert Domingo ang pagkuha ng libreng gamot. Inabot siya ng 1 oras mula pagpila hanggang sa pagkuha ng reseta sa isang Yakap Clinic sa Alabang. Meron lang issues ng konti daw dun sa gamot app na sinasabi, pero nabigyan pa rin po ako ng reseta. Okay po yung pagbigay ng PhilHealth gamot. Aminado si Domingo na pwede pang pagandahin at pabilisin ang sistema. Nung ako yung nagsusulat sa loob-loob ko, pwede nating paikliin to. Pero ang mahalaga dito ay may simula na. Sa Metro Manila palang ipinatutupad ang programa, pero dati nang sinabi ng PhilHealth na palalawakin pa raw nila ang programang ito sa ibang bahagi ng bansa. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinig sa video ang pagbusina ng paparating na tren ng Philippine National Railway sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna.
Pagdating ng tren sa crossing, bumangga rito ang isang motorsiklo. Tumilapo ng rider at nawasak ang kanyang motor. Ayon sa Calamba Public Order and Safety Office, dinala sa ospital ang biktima para maoperahan. Base sa investigasyon, nagdire-diretso ang motorsiklo kahit bumubusina na ang tren at hinahihinto na siya ng mga traffic enforcer. Sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may nakambang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, 70 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. 50 centavos naman para sa diesel, habang sa kerosene, 30 centavos kada litro ang taas presyo. Yan na po ang ikalawang magkasunod na linggong taas presyo sa gasolina. Habang panibagong hike naman yan para sa diesel at kerosene, kasunod ng rollback noong nakaraang linggo. Ayon sa DOE, nakapagpataas sa presyo ang pagbaba ng oil stock sa Amerika at nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Maituturing daw na economic sabotage ang anyay palpak na mga proyekto ng DPWH sa Benguet, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Una niyang ininspeksyon ang rock shed project sa Camp 6 Cannon Road. Matatandaang bumigay ang kinatatayuan nito dahil sa mga pag-ulan nitong Hulyo. Sabi ng Pangulo, parang itinapon lang ang 260 million pesos na budget ng proyekto dahil walang itinayo na pader, riprap at slope protection ang DPWH Cordillera. Aabot daw sa kalahating bilyong piso ang kailangan ngayon para i-repair ang nasira. Notorious naman daw na paparaan ng korupsyon ang rock netting project sa Camp 3. Sabi ng Pangulo, 75% ng idineklarang presyo nito ay kickback lang umano. Ayon naman sa DPWH Cordillera, habagat at mga pocket mining ang naging sanhi kung bakit bumigay ang bahagi ng bundok sa rock shed. Nakakaapekto rin daw ang pabago-bagong panahon sa rehiyon. Sabi ng Tuba, LGU, hindi na ipaalam sa kanila ang mga detalye bago at nang matapos ang mga proyekto ng DPWH. Sakaling may maisiwalat ng kongresistang sangkot sa korupsyon sa flood control projects, hindi raw ito sasantuhin sa investigasyon ng Kamara ayon sa House Committee on Public Order. Handa rin daw silang magpatalsik ng kapwa nilang mambabatas kung kinakailangan. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng mga tutol sa pag-iimbestiga ng Kamara sa mga umano'y maanomalyang flood control projects dahil sangkot umano rito ang ilang kongresista, tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chair, Representative Rolando Valeriano, na wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapapatunayang sangkot dito. We will recommend for filing of charges against them. Wala pong sasantuhin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan mula sa Kamara. Nagtanggal na ho kami minsan ng isang kasama namin congressman. So, I don't see any reason kung talagang dapat matanggal ba, why not? May isa ng pinangalan ng kongresistang sangkot umano sa issue, si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Tinukoy siya ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech dahil sa ilang maanomalya umanong proyekto sa kanyang distrito. Sinabi na ni Panaligan na wala siyang kinalaman sa mga proyekto dahil DPWH ang tumukoy at nagpatupad sa mga ito. Ang balik sa kanya ngayon ni Lacson, bakit daw binida noon ni Panaligan ang mga proyekto bilang pinondohan ng kanyang tanggapan para lang itanggi ng pumutok ang kontrobersiya. Lahat naman tayo mga nasa gobyerno, pag merong proyekto ang national sa distrito mo, sinasama natin sa accomplishment report natin, ano? Pero hindi ibig sabihin tayong proponent. Hindi natin inalagay ang pangalan natin doon at saka mukha sapagkat bawal yan. Sabi rin ni Valeriano, pwedeng humarap sa komite si Panaligan at iba pang masasangkot sa issue, pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung maimbitahan sila,
hindi naman po masama siguro yon. Once and for all, kung sila, makikita nga ho natin sa investigasyon kung sila man ay totoong may kinalaman. Pero kung wala naman po, at least malinis din naman nila yung pangalan nila kaagad, right there and then. Hinihinga namin ng reaksyon si Panaligan. Sa Setyembre, inaasahang sisimulan ng investigasyon ng House Infrastructure Committee. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang masasangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit, no, ng mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon kung may masasangkot na mga kasama namin sa Kongreso at mga kasama rin, mga kasama po natin sa Senado, ay tingin ko po mas maganda kung magkaroon ng independent na inquiry. Pero para kay House Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang huhusga kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Wala namang nagsasabi na dapat itigil ng Senate kanilang Blue Ribbon Committee. Even though, pwede rin sabihin na may mga senador, di ba, na meron namang, it's a matter of public record na may mga links sa contractors. Dagdag ni Chua, ang habol din nila ang mga tiwaling kontratista. Isa sa mga agenda natin dyan, mapa-blacklist. Ma-identify muna natin kung ano yung mga gumawa ng mga project na ghost at mga substandard. And siyempre dapat kung talaga namang grabe yung ginawa nila, kung ghost project, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng investigasyon ng Kamara sa anomalya umano sa ilang flood control projects, kausapin natin si House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Rolando Valeriano. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa lahat ng nanonood po sa programang Balitang Tanghali. Opo, kumusta po yung pangangalap nyo ng ebidensya kaugnay sa investigasyon sa manumalya mga flood control projects? Tuloy-tuloy naman po at anytime next week magsisimula yung TRICOM once and for all po para makita rin natin kung sino yung mga may kasalanan, lalo-lalo na po yung mga private contractor, DPWH, at kung meron man pong congressman na may kinalaman din sa manumalyang kontrata, siguro magre-recuse po kami para hindi naman mapagdodaan yung committee. Pero kahit pa paano, magpaliwanag sila ron at nanonood ang taong bayan. Paano po kayo magre-recuse kung ang nag-iimbestiga yung tri-committee? Ano po yung uunahin muna yung mga kontratista bago pasagutin yung mga kongresista? Paano magiging proseso nun? Hindi. Kung ano po yung nararapat, sabay-sabay na po namin yung patatawag. Kapag ang district concern ay sa'yo, mukhang kasama ka sa dapat magpaliwanag kung ikaw yung congressman doon sa distrito na yun. Plus, yung contractor, tsaka yung DPWH or baka pati MMDA po, basta lahat ng stakeholder, patatawag po ng TRICOM. At pag naalaman po namin na may kinalaman yung congressman, automatic po siguro yun na magiging move namin. Mag-inhibit ka na at pag-file lang kung meron man po independent body na buo na, baka ipasa na po namin doon yung para sa congressman. So kailangan mag-inhibit doon sa hearing. Pero pasasagutin niyo ho ba siya doon sa public hearing na yon? Karapatan niya po sumagot. Kahit naman po sino dapat sumagot. Whether senator or congressman. Lahat po sila imbitahan namin. Although ina-expect ko na po na yung sa Senado merong parliamentary courtesy, baka hindi sila pumunta. Pero kung ako sa kanila, at least maipaliwanag nila yung kinalaman nila dito sa maanomalyang flood control. Bagamat initial pa lamang itong ginagawang investigasyon, meron po ba kayong mga listahan or posibleng listahan ng mga kongresistang sangkot dito? Ang sigurado po rito, yung top 15 contractor. Mapapatawag po natin yun, pinangalanan ni Pangulo. At kapag nakita po namin na yung proyekto nilang may maanomalyang
proyekto sila, tutukuyin lang po namin siguro kung anong distrito yon at that is the time na pwede na namin ipatawag yung Congressman Consent at magpaliwanag na siya ron. Palagay niyo po kailangan talaga ng isang special body para imbestigahan, hindi lang po mga kongresista, kundi mga politiko in general, para tumutok po talaga sa isyong ito? Alam niyo po, galit na galit si Pangulo sa nangyari na to. At para din naman mawala ang duda sa aming mga congressman at sa mga senator po, dahil ang inaakusahan din naman dito, hindi lang naman yung private contractor at DPWH. Ultimo po yung mga congressman, ibang politiko, inaakusahan dito. Siguro dapat lang po na merong private investigating body na buuin para once and for all, very transparent siya at siguro mawawala yung duda ng taong bayan na talagang gusto ng Pangulo at gusto rin natin na mahubaran ng maskara kung sino na may gawa. Dahil politiko po, hindi lang bagay o gamit na nawala rito, pati buhay nawala po rito dahil sa anomalyang flood control project. Sa mga nakaraang pagdinig po sa Kongreso, lalo ng mga tri-committees, talaga marami pong naisisiwalat. Sa palagay niyo po sa pagkakataong ito, gayong maraming, or may mga napapakala ng mga kasama po ninyo, may masisiwalat kayang bago? Iba po ito, bago po ito at asahan po ninyo ang liderato po ng Kongreso mula noong 19 Congress hanggang ngayon po sa ilalim ng Speaker Martin Romualdez. Wala naman po kaming issue na nilutong Macau namin yung investigasyon. Kung mapapansin niyo po, kahit po doon sa Quadcom, lumabas yung dapat lumabas at malalaking tao rin naman yung mga naimbestigahan namin doon. At hindi naman siguro po makikita niyo naman kahit kayo sasang-ayon doon sa naging takbo ng investigasyon. So ako po, tignan din ng publiko itong TRICOM at nanonood naman ng taong bayan. Kapag hindi naging maganda ang galaw ng TRICOM, ang mapupulaan po dito kami rin naman. Kaya hindi po namin nahahayaan na kami mapulaan ng taong bayan. Nang dahil lang dito, lalo't 300 kami lahat na congressman, ang inaakusahan naman 5-6. So dapat lang po mapangalanan kung sino man yung may gumawa ng hindi maganda dyan sa flood control project. Hingi na rin po namin yung inyong reaksyon. Ano po masasabi nyo sa lungsod ng Maynila? Marami mga flood control projects pero bahain pa rin. Katulad din sa ibang mga lugar na maraming mga flood control projects pero binabaha pa rin po hanggang ngayon. Ganito po, ang syudad po ng Maynila mismo is below the sea level. Mas mataas po yung Manila Bay kaysa sa Maynila. Plus, kasama na rin yung factor po na yung mga drainage natin ginawa noong 1970 pa. So dapat po yan talaga yung approach holistic, sabay-sabay. Flood control ng DPWF, yung flood control ng local government, yung garbage collection itself po. Yun nakikita namin malaki ang problema dahil kung matatandaan nyo, kada babagyo at ang MMDA ay iikot, tonel-toneladang basura po ang nakukuha sa mga drainage. So lahat ng yan po, dapat mabuksan din at once and for all, masettle yan at mawala na nga talaga yung baha. Okay, sige po. Well, abangan po natin itong mga isasagawang investigasyon dyan po sa Kamara. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yan po si House Committee on Public Order and Safety Chairman Representative Rolando Valeriano. Nadagdagan pa ang acting accolades ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Si Marian ang itinanghal na Best Actress sa 73rd FAMAS Awards para yan sa kanyang role as Teacher Emmy sa GMA Pictures political thriller film na Balota. Nakuha naman ang Kapuso film na Green Bones ang Best Screenplay sa panulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee at GMA Senior Assistant Vice President for Public Affairs Ange Atienza. Si JC Rubio na pinagmula ng story concept nito ang tumanggap ng award. FAMAS Best Picture naman ang documentary na Alipato at Muog. Nakuha rin ni Direk J.L. Burgos ang Best Director para rito. Ang Alipato at Muog ay co-produced ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Nakaupo sa nakaparadang motorsiklong lalaking yan sa Pasay. Maya-maya, isang armadong lalaki ang lumapit sa kanyang likuran at nagsimulang mamaril. Napalayo ang lalaki hanggang maya-maya'y natumba. Sinubukan din niyang barilin ang gunman. Binawian siya ng buhay kalaunan. May isa ring tricycle driver at kanyang pasahero ang nadamay sa insidente at nagtamo ng sugat. Ang biktima, isa palang pulis na off-duty. Pinaghahanap ang gunman habang hawak na ng pulisya ang kanyang kasabwat umano.
Posibleng pagnanakaw raw ang motibo sa krimen at target umano ng mga suspect ang gintong kwintas ng biktima. Labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali, Connie. Sa National Heroes Day ngayong taon, paglaban sa katiwalian pa rin ang naging tema ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa programang pinangunahan niya ngayong umaga. Likas sa Pilipino ayon sa Pangulo ang magpamalas ng kabayanihan sa pamamagitan ng araw-araw na paglilingkod, tulad na lang ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker at mga manggagawa. Pero may ilanaan niya na mas pinipili ang sariling interes at kapakanan sa halip na ang sa bayan at sa kapwa. At sa paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng hamon, hindi lang para tutukan at alagaan ang kalayaan, kundi labanan ng banta ng katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan sa lipunan. Pananagutan daw natin bilang mga Pilipino na maging mapanuri sa mga mali, isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Dapat daw gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan at gabayan sila para maging mapanuri. Sa panig naman ng pamahalaan, pangako ng Pangulo, pananagutin ang mga sangkot sa anomalya at katiwalian, ilalabas ang katotohanan at titiyaking hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Ang talumpati ito binitiwan ng Pangulo matapos ang magkasunod niyang pag-ikot sa ilang mga flood control projects sa Bulacan at sa Benguet na kung hindi palpak ay ghost project o hindi na ipatupad kahit pinondohan ng pera ng bayan. Ipinag-utos na niya ang investigasyon at pagpapanagod sa mga nasa likod nito na kanyang iniugnay ngayon sa araw ng mga bayaning ginugunita sa araw na ito. Samantala, kaugnay naman sa patuloy na pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nilinaw ni Defense Secretary Gibo Chodoro na bagamat may increased presence anya sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kasunod ng banggaan ng 2 barko ng China sa Bahod de Masinloc, wala naman silang nakikitang kakaiba o mas pinaigting na banta sa ngayon. Wala raw nagbabago sa posisyon ng Pilipinas sa rehiyon na patuloy nating tinitindigan sa suporta na rin ng international community. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Nakikiisa rin po si Vice President Sara Duterte sa paggunita ng National Heroes Day. Binigyang pugay ni Duterte ang sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng buhay at lakas para sa kapakanan ng Pilipinas. Kinilala rin ng bise ang hukbong sandatahan, guro, doktor, nurse at iba pang frontliners ng lipunan. Pinasalamatan din ng bise ang mga OFW na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa bansa, pati na ang mga nagbibigay ng karangalan para sa Pilipinas. Para kay Duterte, ang sino mang lumalaban para sa pamilya, kapwa at bayan ay isang bayani. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang isang menor de edad na umaming pinatay ang kanyang nanay sa Plaridel, Misamis Occidental. Cecil, ano nangyari? Rafi, ayon sa investigasyon, nagkaalitan ang mag-ina kaya nasuntok ng binatilyo ang kanyang nanay. Kwento ng minor de edad sa mga pulis, natumba ang kanyang nanay matapos niyang suntukin at dumugo ang ulo nito. Kaya itinago niya ang katawan ng kanyang nanay at binalot sa supot ang ulo nito. Ilang araw ang nahalipas, natagpuan ng mga kapitbahay ang biktima matapos mangamoy ang bangkay. Lumabas din sa investigasyon na palaging nag-aaway ang biktima at kanyang anak. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk ang minor de edad at nakatakdang isailalim sa ilang test at evaluation. Magsasampa pa rin daw ng reklamong parricide ang mga pulis laban sa minor de edad at nasa piskalya na umano ang desisyon nito. Walang pahayag ang minor de edad at kamag-anak nila. Itinanggi po ng SunWest Incorporated na nag-collapse ang mga dike o dike project nito sa Occidental Mindoro. Ayon sa SunWest, bukod sa maliit na crack sa ginawa nilang dike sa barangay Aguas sa bayan ng Rizal, wala nilang tinamong pinsala ang dalawa pa nilang flood control project sa Rizal at sa San Jose. Sinisimulan na raw nila ang rehabilitasyon ng dike o dike sa barangay Aguas batay sa warranty commitment ng kumpanya. 3 hanggang 4 na metro lamang daw ang nasabing dike na may bitak.
na wala pa nila 1% ng kabuang haba nito na halos 570 metro. Tataasan na ang minimum wage o buwan ng sahod ng domestic helper sa ibang bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Mula $400 o halos 23,000 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang makukuha ng mga domestic helper. Bukod sa taas sahod, kabilang din po sa Enhanced Reform Program ng Kagawaran para sa domestic helpers ang annual medical check-up na voluntary. Gayon din ang dagdag proteksyon laban sa pang-aabuso. Gaya po ng pagsasagawa ng video conferencing sa employer bago pirmahan ng OFW ang kontrata. At implementasyon ng Kamusta Kabayan kung saan magkakaroon nga po ng digital monitoring system sa domestic helpers. Batay sa datos ng DMW, nasa 200,000 ang bilang ng Filipino domestic helpers na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ganap ng batas ang Konektadong Pinoy Act na layong paigtingin ng internet access sa Pilipinas. Sa ilalim nito, papayagang makapag-operate ang mga bagong telecommunications companies kahit walang legislative franchise o Certificate of Public Convenience and Necessity. Hindi naman daw nito mapapahina ang tungkulin ng National Telecommunications Commission ayon sa Department of Information and Communications Technology. Pupulungin daw ng DICT ang mga stakeholder para makabuo ng implementing rules and regulations. Ayon sa Malacanang, nag-lapse into law ang panukala, ibig sabihin, naging batas ito matapos hindi i-veto o pirmahan ng Pangulo makalipas ang 30 araw matapos itong maipasa ng Kongreso. Itinanghalang GMA Network na Best TV Station sa 37th PMPC Star Awards for Television. Nakatanggap din ng award ng ilang kapuso programs at personalities. Narito po ang latest. Big winners ang ilang kapuso programs at personalities sa 37th PMPC Star Awards for Television. Best TV Station ang GMA Network. Best News Program ang 24 Oras. Best Morning Show ang unang hirit, habang ang mga host nito ang Best Morning Show hosts. Ang kapuso mo, Jessica Soho, ang Best Magazine Show. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Lifestyle Travel Show ang pinasarap sa GTV, kung saan ang host nito na si Cara David ang Best Lifestyle Travel Show host. Best Documentary Program hosts sina Cara David, Sandra Aguinaldo, Howie Severino, Atom Araulio, Mav Gonzalez at John Consulta. Best Documentary Program naman ang The Atom Araulio Specials. Best Public Affairs Program ang Cayetano in Action with Boy Abunda, habang ang mga host nito ang Best Public Affairs Program hosts. Best Celebrity Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda, at si Boy Abunda ang Best Celebrity Talk Show host. Best Game Show host si Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Best New Male TV Personality si John Clifford ng Pipito Manaloto, at Best Comedy Show ang Pipito Manaloto. Best Child Performer si Yuen Micael. Best Drama Anthology ang Magpakailanman. Best Single Performance by an Actor si Alden Richards para sa Magpakailanman episode na Sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story. Best Single Performance by an Actress si Rochelle Pangilinan para sa Magpakailanman, The Abused Teacher. Best Primetime TV Series ang Maria Clara at Ibarra. Best Daytime Drama Series ang Abot Kamay na Pangarap. Best Miniseries ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Drama Actress si Rian Ramos para sa Royal Blood. Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Best Comedy Actress si Charizo Lamon. Best Comedy Actor si Paolo Contes. Best Variety Show ang It's Showtime sa GTV. At Herman Moreno Power Tandem Award naman ang iginawad kina Barbie Forteza at David Licauco o Barda. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa pagkakaresto sa isang DPWH District Engineer sa Batangas na nagtangka o manong manuhol kay Congressman Leandro Reviste. Kausapin natin si Police Brigadier General Jack Wanky, Regional Director ng Police Regional Office 4A. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi.
Opo, Magandang umaga rin at sa iyong mga tagapakinig sa programa mo. Opo, pakikwento nga po sa amin kung paano at ano yung nangyari sa pagka-aresto ng isang DPWH District Engineer sa Batangas. Yes, this happened last August 22 at around 4:30 in the afternoon. Nag-coordinate po yung office ni Mayor sa ating mga kapulisan, yung sa Taal Police Station natin. And with the coordination of the Mayor, pumunta po yung yung mga kapulisan natin, led by our Chief of Police, and then pinapasok sila sa office ni Congressman Leandro Levesti. And doon na sinagawa yung paghuli dito sa district engineer na ito, identified as certain Abelardo Jonglay Calalo. Sino pong mayor Sino pong mayor na nag-coordinate at ano yung usapan ho ng pagpasok na doon sa loob ng opisina ng kongresista? Yung mayor ng mismo, mayor ng Taal mismo, siya yung nag-coordinate sa ating COP, Chief of Police. Prior to that, meron hong usapan na talagang may gagawin itong district engineer, kaya po nandun na siya sa loob ng opisina ng kongresista. That's our understanding. That's our understanding. And then ito nga, pumunta itong mga itong mga kapulisan natin. And there, sinabi na ni Congressman about what happened at we put the district engineer into arrest. Ano po reaksyon ng district engineer nung maisiwalat na ito ay isang entrapment operation? Well, I was not in the area, no? But ito lang yung nare-receive lang natin na report ang pwede nating masagot po. Okay. Ayon kay Congressman Leviste, bukas pa po masasampahan ng reklamo yung district engineer. Sa ngayon po, nakakulong po ba siya sa presinto? Yes, he's being detained at Taal Police Station at properly documented naman to include yung evidence po na nakuha sa kanya. Bakit po bukas pa gagawin at hindi na ngayon? Matapos yung... Yes, it's a holiday today, Okay. It's a holiday today, so wala pang office and there was already a coordination with the prosecutor's office ng Taal. And actually ito, masusing niimbestigahan pa at niprepare yung mga affidavit para ma-assure natin na if na-file natin, airtight yung kaso natin. And I also instructed the provincial director na mag-conduct ng case conference para ma-document ng maigi together with the fiscal dyan sa Taal para magkaroon tayo ng magandang kaso. May mga posibleng kasama o kasabat po ba yung district engineer sa ginawa mo na niyang panunuhol? Possible, kaya nga ito, continuous pa yung investigation natin. May follow-up investigation po tayo. Sige, may karagdagan po katanungan ng aking kasama si Connie Sison dito sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo. Ito nga ho yung isa sa mga parang gusto lang namin malinawan. Saan ho nangyari yung sinasabi ni Representative Leviste na panunuhol sa kanya? Ito ho ba ay over the phone? Nandun ho ba siya noong mga panahon po na hinuli po itong district engineer? The report that came into my office, it appears na doon mismo sa office ni Congressman Levesti po nangyari yung pag-aresto. At doon pinatawag yung ating mga kapulisan. Okay, so talaga hong nabanggit face-to-face yung sinasabing panunuhol? Yes. Okay. At yung panghuli na lamang po, nasa inyo pa rin ho yung sinasabing 3.6 million ho ba na cash na nakuha kay District Engineer Calalo? From the report na nandito, that's 3,126,900. I see, okay. Ayan po yung sinasabing tangkang panunuhol ng District Engineer po. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga paglilinaw na yan at impormasyon. Yes, thank you din. Yan po naman si Police Brigadier General Jack Wangki, Regional Director ng Police Regional Office 4A.
Muli nating ginugunita ang katapangan at kagitingan ng ating mga bayani ngayon pong National Heroes Day. Pero ika nga nila, not all heroes wear capes. Gaya na lamang na ating modern day heroes na handang tumulong na walang hinihintay na kapalit. Balitang hatid ni Katrina Son. Sariwa pa sa alaala ni Marlene Lacerna nang tamaan siya ng ligaw na bala bago magpasko noong 1999 habang nasa boarding house sa Maynila. Tumama sa mata pero hindi nagdirekta, kumbaga umano sa dingding tapos na-shoot sa akin yung bala. Humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na agad nagtakbo sa kanya sa ospital. Para kay Marlene, bayani ang kanyang kaibigan. Malaki ang utang na loob ko talaga sa kanya. Para sa akin, hero siya sa buhay ko dahil sinib niya yung buhay ko. Sino naman kaya ang itinuturo ng iba na modern day hero? Yung wife ko and my mom. So every struggle sila nandyan lagi. Yung mother ko po, kasi kung wala siya, wala ako rito. Yung mga taong nilalabas nila yung katotohanan, mga nagsasalita sa social media na hindi natatakot magsalita ng mga napapansin nilang mali sa ating mga sistema. Para naman sa isang netizen, modern day hero niya ang mga frontliner, mga guro at educator, at mga environmentalist at conservationist. Para sa isang Philippine Studies at Pop Culture expert, parte na ng kulturang Pilipino ang pagkilala sa mga taong may malaking naitutulong sa atin, gaya ng mga magsasaka, OFW, atleta at mga estudyanteng nagbibigay ng karangalan sa bansa. Meron tayong modern day hero sa ating lipunan na hindi naman kinakailangang makikipaglaban. At ito yung mga nagbibigay ng ginhawa sa ating lipunan. Ika nga nila, not all heroes wear capes. Ang mga modern day heroes, maaaring ating pamilya, kaibigan o maging mga hindi natin kilala, mga handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambungad na good vibes muna tayo this week. Ang isang pusaway from Pasay. May Mingxion, impossible kasi ang alaga Sasuccess kaya? Na cutie campo ang eksenang yan. Simula pa lang, target lock na si Molly. Sa nakakatakam na hotdog ba naman dyan sa lamesa? Abay, hindi naman to game show pero paa sa plato ang eksena. Inalis naman ng sawayin pero hindi pa rin nagpaawat ang pusa sa deadma acting. Nakipagmatigasan talaga sa kanyang fur mom na si Yus Cooper Mara Quiñones. Sa ending, ibinigyan naman si Molly ng award na hotdog. Maliit na piraso nga lang daw para hindi naman masanay ang pusa na makisalo sa hapagkainan. Ang video ay halos 800,000 netizens na ang pumuso. Trending! Grabe, no? Cute ni Mingming. Ang cute talaga. At ito naman ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.